Isang ulat mga kapatid ang inilabas ng Japan kung saan sinasabi nitong natuklasan ng Maritime Self-Defense Force ang ilang mga barkong pandigma ng China na umaaligid malapit sa Yokosuka Naval Base. Ayon sa report, ang nasabing mga barkong pandigma ay kinabibilangan ng isang Type 815G na pinangalan ng Chan Guangxing, isang naval surveillance vessel, isang Type 054A na may pangalang Changsu at ang Type 056 na may pangalang Luan. Ang mga barko umano na ito ay sama-samang naglalakbay at sinusundan ng isang rutang tumatahak mula sa West Philippine Sea patungo sa East China Sea diretso sa isang naval base na inuukupan ng Japan at Amerika. Sa sitwasyon na ito mga kapatid, inaakala ng China na hindi papalag at tutugon ng Japan sa kanilang iligal at tila pagiging hari sa karagatan. Ngunit ilang sandali lamang nagpadala ang mga Hapon ng sarili nitong mga warship upang harangin ang mga barko ng China. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay titignan natin ang mautak at mapangahas na hakbang ng Japan laban sa mga barkong pandigma ng China na nais dominahin ang Indo-Pacific. Sa ulat na inilabas ng Newsweek mga kapatid, 3 barkong pandigma ng China ang pumukaw sa atensyon ng Japan dahil sa pagsasanay umano nito sa Indo-Pacific at paglalakbay sa loob mismo ng kanilang teritoryo. Hindi lang iligal ang pagdaan ng nasabing mga barko, kundi nagiging banta rin ito dahil ang mga warship ay armado at talagang may kakayahang bulabugin ng anumang operasyong pangmilitar ng Japan. Halimbawa, ang Type 815G na isang spy ship na mayroong 131 feet na haba at humigit kumulang 23 feet ang lapad. Mayroon itong main tower na may mga pasilidad para sa pag-navigate at pag-obserba. Ang nasabing warship ay may kakayahang maglakbay ng hanggang sa 21 knots na halos kapareho ng bilis ng isang malaking landing ship at maaring manatili sa dagat ng humigit kumulang 50 araw bago kailanganing bumalik sa daungan. Sa likuran ng barko, makikita ang helicopter landing position na angkop para sa isang attack o carrier helicopter. Kakaunti lamang kapatid ang inilabas na impormasyon tungkol sa barkong ito. Ngunit ang pinakasigurado, may kakayahan itong mangalap ng mga mahahalagang impormasyon. Nagtataglay ang barko ng hanay ng mga radar dome na makikita mula sa kanyang deck at naglalaman ng mga antena na may kakayahang magsuri ng mga komunikasyon at mga missile telemetry signal. Ang barkong ito kapatid ang perpektong barko na gagamitin ng China kung nais nitong makalapit sa isang naval base upang ma-intercept ang mga classified communication. Ang isa namang barko na Type 054A ay isang uri ng guided missile frigate. Mayroon itong 440 feet na haba at kakayahang maglakbay sa bilis na 28 knots at nagtatampok ng flight deck na may kasamang hangar para sa isang helicopter, pati na rin ang ilang radar at sonar unit. Talagang banta at mapanganib ang frigate na ito ng China para sa Japan. Mantakin mong nagtataglay lang naman ito ng napakaraming armas. Halimbawa, ayon sa ulat ng Sea Forces Online, ang nasabing frigate ay tahanan ng isang vertical launching system na naglalaman ng 32 cell na maaaring kargahan ng medium-range anti-air missile ng China o mga torpedo. Idagdag mo pa ang 8 box launcher nito na may kakayahang magpaputok ng mga anti-ship missile, isang 76mm na baril at 4 na 30mm close-end weapon system o CWIS. Sinadya umano ng China na armasan ng husto ang frigate upang maging isang nakakapinsalang escort sa kanilang spy ship habang kumukuha ito ng mga impormasyon. Ang pangatlong barko mga kapatid na Type 056 ay isa namang corvette. Mayroon naman itong 291 feet na haba at may kakayahang maglakbay sa 25 knots. Mayroon itong flight deck para sa isang helicopter, 8 cell launcher na maring magpaputok ng mga short-range anti-air missile kasamang isang pares ng 2-cell tube launcher na nagpapaputok ng parehong YJ-83 anti-ship missile na matatagpuan sa Type 054A. Idagdag rin dito ang isang 76mm na baril, isang pares ng triple torpedo tubes at 2 30mm CWIS. Ayon sa mga report, mas mababa raw ang firepower ng barkong ito kumpara sa frigate. Ngunit ang papel nito ay upang suportahan naman ang frigate. Ngayon mga kapatid, ang 3 barkong ito ay dumaan sa loob mismo ng territorial waters ng Japan malapit sa mga isla ng bansa sa Timog Kanluran. Matapos ang insidente, hindi nagpatinag ang mga Hapon kung saan agad itong nagbigay ng aksyon at nararapat na tugon. Ayon sa mga ulat, ang nasabing mga barko ng China ay mabilis na sinalubong ng mga barkong pandigma ng Japan upang palayasin ito at itaboy patungo sa international waters. Ang mga barkong pandigma na ginamit ng Japan ay ang JS Kuroshima na isang Sugashima-class minesweeper kung saan kaya nitong tapatan ang Type 815G spy ship ng China. Ang JS Yamagiri na isang Asagiri-class destroyer na may kakayahan namang harapin ang frigate at corvette ng China. Ang JS Yamagiri kapatid ay sinasabing isa sa mga pinakamabangis na barkong pandigma na umiiral ngayon sa hukbo ng mga Hapon. Mayroon itong sukat na humigit kumulang 450 feet ang haba at mayroong top speed na 30 knots. Tulad ng Type 054A frigate ng China, mayroon itong flight deck at hangar na maring lagyan ng helicopter.
At higit sa lahat, ito ay nagtataglay ng mga mapanganib na sistema ng armas. Kabilang dito ang isang pares ng Mark 141 missile launcher na nagpapaputok ng RGM-84 Harpoon at isang Mark 29 missile launcher na nilagyan ng 8 RIM-7C Sparrow surface-to-air missile. Maliban dyan, tangan-tangan din ito ang isang Otto Milara 76mm na baril na nagsisilbing pantapat sa 76mm na baril ng frigate ng China. Mark 16 launcher na nagbibigay sa barko ng anti-submarine capabilities at isang pares ng Mark 15 Phalanx Series, isang rapid-fire weapon na maaaring magpakawala ng hanggang sa 4,500 rounds kada minuto. Ang mga barko na ito ng Japan kapatid ay suportado ng isang P-3C Maritime Patrol Aircraft na bagamat teknikal na itinuturing na isang anti-submarine warfare craft, ngunit nagtataglay din ito ng AGM-65F Maverick at AGM-84K Islam ER missile na parehong may kakayahang magdulot ng pinsala sa kahit anong uri ng mga barkong pandigma ng China. Idagdag mo pa ang AGM-84 Harpoon weapons nito kasamang isang koleksyon ng mga torpedo, mina, rocket at mga depth charge weapon. Nagpadala rin ng eroplano ang Japan upang magkaroon sila ng aerial advantage kung sakaling papalag at talagang makikipagduelo ang China sa kanilang mga barko. Ngunit nang makita ng mga Chino na paparating na ang mga barko ng Japan, wala itong nagawa kundi lumihis at umalis sa teritoryo ng mga Hapon na animoy isang asong tumatakbo habang nakabahag ang buntot. Hindi lang po isang beses nangyari mga kapatid na pinasok ng mga barko ng China ang karagatang sakop ng Japan. Noong unang bahagi ng April 2024, namamataan na ang ilang mga warship ng People's Liberation Army Navy na naglalayag sa karagatan sa pagitan ng Japan at Taiwan. Maliban sa mga warship, nagpadala rin ang China ng mga drone at surveillance aircraft at mayroong mga report na posibleng nakikipag-alyansa din sila sa Russia upang magsagawa ng mga surveillance sa lugar. Sa pagitan naman ng March 25 at March 27, 2024, tinahak ng isang destroyer ng China at isang frigate ang karagatang sakop ng Miyako Island, kung saan sinasabing ang naturang mga barko ay may layong 93 miles mula sa nasabing isla. Pasok sa EEZ ng Japan mga kapatid ang rutang binabaybay ng mga barko ng China. Ibig sabihin ang mga Hapon ang mayroong ganap na kontrol kung sino at aling mga barko ang maari at hindi maaring maglayag sa karagatang ito. Pagsapit ng March 28 sa parehong taon, tumulak pahilaga ang mga barko ng China at dumaan naman ito sa pagitan ng Yonaguni Islands at Taiwan bago lumipat sa loob ng 50 miles ng Senkaku Islands. Ayon sa Japan mga kapatid, plano umano silang takutin ng China sa pamamagitan ng pagpapakita na ang kanilang militar ang mayroong karapatan sa mga isla na opisyal na pagmamayari ng Japan. Sinalubong at pinalayas ng Japan ang mga barko ng China gamit ang kanilang DE-234 destroyer at ilang maritime patrol aircraft. Nalaman din ng Japan na pumasok sa kanilang teritoryo ang isang barkong pang-survey ng China. Nasa 25 miles na umano ito sa loob ng Yonaguni Islands, ang distansya na talagang pasok na pasok sa EEZ ng mga Hapon. Masinsinan ding minomonitor ng Japan ang isa pang electronic surveillance aircraft ng China, isang unmanned aerial vehicle at mga paglalakbay ng iba pang destroyer, frigate at isang fleet ng oil tanker na lahat ay isang linggong tumulak o tumungo papunta sa ibabaw ng katubigan ng Japan. Bukod sa mga barko ng China, na-monitor din ng Japan ang isang Russian intelligence ship na nakitang naglalayag 31 miles sa timog kanluran ng Oshakojima. Matindi talaga ang ambisyon ng China mga kapatid na kunin ang mga teritoryo ng Japan. Katunayan, ayon sa ulat ng Newsweek, 67 beses na hinarang ng Maritime Self-Defense Forces ng Japan ang mga sasakyang militar ng China at Russia sa territorial waters nito at sa mga nagdaang taon tumaas pa ito ng hanggang sa 132 na beses. Ang paulit-ulit na ginagawa na ito ng China ay nagpapahiwatig lamang na talagang wala sa kanilang plano na tigilan ang pangangamkam ng mga teritoryo. Sa ulat naman ng CNN noong May 2024, sinabi nito na nagkaroon ng mga barko ng Chinese Coast Guard ng record-breaking na 152 na magkakasunod na araw sa paglalayag sa dagat na pumapalibot sa ilang mga isla ng Japan sa may East China Sea. Nasa pamamahala ng Japan ang mga islang ito, ngunit kapansin-pansin na pilit nilalabag ng China ang anumang maritime law sa lugar. Ayon sa Japan, ang paglalayag malapit sa mga isla ay hindi naman talaga iligal kahit na mga barko pa ito ng militar. Ngunit kung mananatili at palaging nasa lugar na ang kanilang mga barko tulad ng ginagawa ng mga Chino na umaabot na ng 150 days, abay maituturing na iyan siyempre na isang provokasyon. Determinado ang China mga kapatid na kunin at talagang kanilang inaangkin ang mga isla ng Japan lalo na yung wala pang mga nakatira. Pilit nilang sinusubok ang kapasidad at kung paano tutugon sa kanilang mga aksyon ng mga Hapon. Pero tulad ng kanilang inaasahan, talagang pumapalag ang Japan at kahit anong klaseng barko pa ng China ang ipapadala, natatapatan o mas nahihigitan pa ito ng Japan. Malinaw ang layunin ng China, balak nilang takutin ang Japan sa sarili nitong karagatan. Ngunit kahit ano pa ang kanilang gawin, mukhang sila yata ang natatakot dahil para sa Japan,
Anytime kaya nilang makipagsabayan, hinihintay lang nila na unang magpaputok ang China. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!